Salamat Panginoon sa iyong punla, misyong kaloob sa aming puso. Aming sarili ay aming handog, laging tapat at laging tugon. Naririto handa kami, Panginoon. Kami hahayo sa iba't ibang dako, hatid ang iyong salita at paglilingkod. Inang Maria, ang siyang gabay namit lugod, lalaganap alab ng iyong misyon. Taong biyaya, salamat Panginoon sa iyong punla, misyong kaloob sa aming puso. Aming sarili ay aming handog, laging tapat at laging tugon. Naririto handa kami, Panginoon. Ang mga kaloob na aming alay sa mundo, katarungan, kabanalan, kapayapaan. Sa senyal na ito maniniwala ang mundo, pagmamahal namin sa bawat tao. Ang taong biyaya, salamat, salamat Panginoon. Ang taong biyaya, salamat Panginoon sa iyong punla, misyong kaloob sa aming puso. Aming sarili ay aming handog, laging tapat at laging tugon. Naririto handa kami, Panginoon. Naririto handa kami, Ang anghel ng Panginoon ay nagbalita kay Santa Maria. At siya ay naghihig ng dalang ng Espiritu Santo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap nawa sa akin ayon sa wika mo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang Verbo ay nagkatawang tao. At nagpamayan sa atin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan,
ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, Santang Ina ng Diyos. Nang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon namin Diyos, kasiyahan mo ang aming mga kaluluwa na iyong mahal na grasya, at hayaan ang dahilan sa pamamagitan ng anghel, ay nakilala namin ang pagkakatawang tao ni Jesucristo ang anak mo. Pakundangan sa mahal na sakit at pagkamatay niya sa krus, pakinabangan mo kami ng kanyang pagkabuhay na magmili sa kaluwalhatian sa langit, sa pamamagitan ng Jesucristo ang Panginoon namin. Shalom. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kapara ng unang-una, ngayon at magpakailanman, at magpasawalang hanggan. Amen. Isang magandang umaga po sa inyo mga kapatid. Tayo po ay nasa ka-24 na linggo ng karaniwang panahon. Ipinagdiriwang din po natin ang linggo ng mga katekista. Ang mamumuno po ng ating pagdiriwang ay si Reverend Father George D. Peligro, OAR. Magsitayo na po ang lahat. Come with praise, people of God. Come with your hearts thanksgiving. Sing for joy, house of the Lord. Sing of your bounteous blessing. Come, ye poor of the land, all who dwell with hearts of hunger. Come and taste the love of the Lord, and you will be filled. Come with praise, people of God. Come with your hearts thanksgiving. Sing for joy, house of the Lord. Sing of your bounteous blessings. Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos, Ama, at ang pagpagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Mga kapatid, sa umagang ito, kasama ang ating buong simbahan, ialay natin ang pagdiriwang ng banal na Eucharistia bilang ating pasasalamat sa ating Panginoon. At nabanggit na itong linggo na ito, ating ipanalangin din ang mga katekista sa buong simbahan, mga katekista sa ating parokya, sa linggo ng mga katekista upang patuloy nilang gampanan ang misyon na magpapalaganap at ipamahagi ang mabuting balita ng kaligtasan sa lahat. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga nagawang kasalanan laban sa Diyos, laban sa kapwa, laban sa sarili. Humingi tayo sa Panginoon ng kapatawaran. Panginoon, kaawaan mo kami.
Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasal, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka, itinadaral, sinasamba ka dahil sa dakila mong kaluwalhatian. Panginoon aming Diyos, Hari ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoon Jesucristo, bugtong anak ng Diyos, Kordero ng Ama. Ikaw na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na nalulugod sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, ikaw lamang ang banal, Panginoong Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa lahat na Ama. Amen, 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 Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ikaw ang lumikha at tagapamahala ng tanang umiiral. Tunghayan mo kami upang ang iyong awa ay aming maranasan at ipagkaloob mong ikaw ay aming wagas na mapaglingkuran sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Inilalarawan sa atin ni Propeta Isaías ang nagdurusang lingkod ng Diyos. Sa kanyang pagtalima sa kalooban ng Diyos, sinasagisag ng lingkod na ito ang ating Panginoong Hesus. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Binigyan ako ng pangunawa ng Panginoon. Hindi ako naghimagsik ni tumalikod sa Kanya. Hindi ako tumutol nang bugbugin nila ako. Hindi ako kumibo nang ako'y kanilang insultuhin. Pinabayaan ko silang bunutin ang bukot balbas, gayon din nang lurhan nila ako sa mukha. Ang mga pagdustang ginawa nila'y di ko pinapansin, pagkat ang makapangyarihang Panginoon ang tumutulong sa akin. Handa akong magtiis pagkat aking batid na ang sarili ko'y di mapapahiya. Ang Diyos ay malapit at Siya ang magpapatunay na wala akong sala. May mga nahasbang maghabla sa akin. Magharap kami sa hukuman at ilahad ang kanyang bintang. Ang puon mismo ang magtatanggol sa akin. Sino ang makapagpapatunay na ako ay may sala? Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kapiling ko habang buhay ang Panginoong may kapal. Kapiling ko habang buhay ang Panginoong may kapal. Ang bayang Israel sa bansang Ehipto'y doon inilabas.
nang ang lahing ito sa bansang dayuhan ay pawang lumikas. Magmula noon, ang lupaing Huday naging dakong banal, at yaong Israel ginawa ng Diyos na sariling bayan. Kapiling ko habang buhay ang Panginoong may kapal. Ang dagat ng tambo nang ito'y makita ay tumakas na rin. Magkabilang panig ng ilog Jordan noon ay humimpil. Maging mga bundok katulad ng tupa ay pawang nanginig. Pati mga burol nanginig na parang tupang maliliit. Kapiling ko habang buhay ang Panginoong may kapal. Ano ang nangyari? At ikaw, o dagat, wala ng daluyan. Ikaw naman, Jordan, bakit ang tubig mo'y hindi na dumaloy? Kayong mga bundok, nanginginig kayong tupa ang kapara, at ang mga burol natakot na parang maliit na tupa. Kapiling ko habang buhay ang Panginoong may kapal. Ikaw, o daigdig, ngayon ay manginig sa harap ng Diyos. Dapat kang matakot sapagkat dating ang Diyos ni Jacob. Siyang sa dalisdis ay nagpapabukal ng saganang tubig, at magmula roon ang tubig na ito ay nagiging batis. Kapiling ko habang buhay ang Panginoong may kapal. Sinasabi ni Apostol Santiago na laging kaakibat ng dalisay na pananampalataya ang mabuting gawa. Hindi sapat na hangarin lamang ng kabutihan ng kapwa, higit na mahalagang tugunan ang pangangailangan nila. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol Santiago. Mga kapatid, ano ang mapapala ng isang tao kung sabihin man niyang siya'y may pananampalataya, ngunit hindi naman niya pinatutunayan sa gawa? Maililigtas ba siya ng gayong pananampalataya? Halimbawa, ang isang kapatid ay walang maisuot at walang makain. Kung sabihin ng isa sa inyo, patnubayan ka nawa ng Diyos, magbihis ka't magpakabusog, ngunit hindi naman siya binibigyan ng kanyang kailangan, may mabuti bang maidudulot sa kanya yun? Gayon din naman, patay ang pananampalatayang walang kalakip na gawa. Ngunit may nagsabi, may pananampalataya ka at may gawa ako. Sagot ko naman, ipakita mo sa akin ang iyong pananampalatayang walang kalakip na gawa, at ipapakita ko naman sa iyo sa pamamagitan ng aking mga gawa ang aking pananampalataya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Hallelujah, 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 hallelujah. Sa krus ni Kristo dinangal itong ating pamumuhay na para sa Kanya lamang. Hallelujah, 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 hallelujah.
Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, si Jesus kasama ang kanyang mga alagad ay nagtungo sa mga nayon ng Cesarea, sakop ni Filipo. Samantalang sila'y naglalakbay, tinanong niya ang kanyang mga alagad, "Sino raw ako ayon sa mga tao?" Sumagot sila, "Ang sabi ng ilan ay si Juan Bautista kayo. Sabi naman ng iba si Elias kayo. At may nagsasabi pang isa kayo sa mga propeta. Kayo naman, ano ang sabi ninyo? Sino ako?" Tanong niya. "Kayo ang Kristo." Tugon ni Pedro, "Huwag ninyong sasabihin kanino man kung sino ako." Mahigpit na utos niya sa kanila. Mula noon, ipinaalam na ni Jesus sa kanyang mga alagad na ang anak ng tao'y dapat magbata ng maraming hirap. Siya'y itatakwil ng matatanda ng bayan, ng mga punong saserdote at ng mga iskriba at ipapatay. Ngunit sa ikatlong araw, muli siyang mabuhay. Maliwanag na sinabi niya ito sa kanila, kaya't niyaya siya ni Pedro sa isang tabi at sinimulang pagsabihan. Ngunit humarap si Jesus sa kanyang mga alagad at pinagwikaan si Pedro, "Lumayo ka, Satanas. Ang iniisip mo'y hindi sa Diyos, kundi sa tao." Pinalapit ni Jesus ang mga tao, pati ang kanyang mga alagad at sinabi, "Kung ibig ninumang sumunod sa akin, limutin niya ang ukol sa kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Ang naghahangad na magligtas ng kanyang buhay ay siyang mawawalan nito. Ngunit ang mag-alay ng kanyang buhay alang-alang sa akin at sa mabuting balita ay siyang magkakamit niyon." Mga kapatid, narito ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po. Brothers and sisters, mga kapatid, magandang umaga po sa ating lahat na sa ating mga tahanan at ilan na nasa ating simbahan upang magkaroon tayo nitong online mass sa ating parokya. Bago po natin balikan ang ating narinig na proklama na salita ng Diyos mula kay Propeta Isaías, mula kay Apostol Santiago, at lalong-lalo na mula sa ating Ebanghelyo, mula kay San Marcos, kung saan mayroong tatlong bagay na pwede nating bigyan ng pansin sa Ebanghelyo. Pero po, nabanggit natin na itong linggo na ito ay ang ating pasasalamat at panalangin din para sa mga katekista ng simbahan sa buong mundo. Marami pong nagbo-volunteer para maging katekista sa ating simbahan dahil po sa pangangailangan natin. Yung mga katekista, sila yung mga katuwang, mga volunteers, mga servants sa ating simbahan na ang kanilang papel ay walang iba kundi magturo din. Sa ating panahon, kailangan tayong lahat maging katekista. Hindi lang po tayo dapat estudyante lamang, mga aral, kundi
lahat tayo may kakayahan na magturo. Hindi magturo lamang kung ano-ano, kundi ituro natin ang mga pangangaral mula sa ating Panginoon. Kadalasan po, ang galing nating magturo ng ano-ano. Magagaling yung ating mga bata sa mga bagay material, edukasyonal, kung ano-ano man, yung tinatawag nating human skills, expertise, tinuturuan natin. Minsan nga nagbisita ako sa isang bahay tapos sabi niya ng lola Apo, halika, Apo, halika. Pakita mo kay Father, ang galing mong sumayaw. Tuwang-tuwa si Father. Dahil yung apo naman talaga, ang galing sumayaw. Ikaw, Apo, halika. Pakita mo kay Father yung pagkakarate mo. Sus, karate na naman. Marami mga bata, talo tayo sa computer, mga gadgets. Ang galing. Nung araw hindi naman yun ang tinuturo ng mga magulang natin Ang tinuturo ng ating mga lola't lolo, no? Alam niyo po yan. Maka-Diyos. Hindi yung mag-iisip makatao na nabanggit sa Ebanghelyo. Kaya tayo, ang gagaling nating mag-isip bilang tao. Pero yung mag-isip bilang Diyos, na maka-Diyos, yun po yung problema ng ating panahon. Kaya maraming salamat po sa mga katekista dito sa atin, si Brother Rick, Brother Romy. Mayroon pa tayong pabasa na gagawin natin sa ating parokya. Yun po yung ating mga pastoral work ngayon. At kung malaala po ninyo sa ating parokya, matagal na nating binuksan at gustong gawin yung tinatawag nating Katekista 21. Kailangan po yan, panawagan na dapat lahat ng parokyano magturo ng katekismo. Huwag na yung malayo. Maraming katekista na bumibiyahe pa ng malayo. Samantalang, ang kailangan na nating turuan, nandyan sa loob ng bahay mo, ng tahanan, yung ating mga apo, yung ating mga anak, na kahit sinyal ng krus lang, balibaligtad pa, sa ngalan ng Ama, sa noo, ng anak, sinapupunan ng Ina, at ng Espiritu Santo, sa balikat, dahil Espiritu Santo, kalapati. Yung iba, kung saan-saan nilalagay yung kamay, nagmamadali pa. Akala mo may dumaang langaw na pinas. Yung iba, 3 beses pero nagmamadali. Palagay ko tama na yung isa lang, pero talagang maayos. Marami po tayong kailangan gawin sa ating mga tahanan. Hindi lang yung bigyan natin ng kung ano-anong kaalaman, online, maraming offline. Pero kailangan talaga natin turuan ang mga bata. Ito po yung misyon ng ating mga katekista na sana suportahan din po natin yan. Lahat po tayo maging katekista ng mga bata. Kasi madalas kong iniisip, baka pagdating sa langit, ang tanong ng Panginoon, bago ka makapasok sa aking kaharian, sagutin mo ako. Ano pong tanong po yan? Sasabihin ng Panginoon, ilang bata ba ang naturuan mo tungkol sa akin? Tungkol sa Biblia? Tungkol sa mga salita ng Diyos? Baka sabihin mo, 2 lang, alanganin pa. Naku, maganda yung mission araw-araw. Natuturuan natin yung mga bata. Pwede namang sabihin natin, di bali na kung ano-ano yung kaalaman. Kung wala man yun,
Ang importante, karunungan sa kaharian ng Diyos. Mga kapatid, sa ating ebanghelyo at mga narinig na pagbasa, tatlong bagay. Ang una, yung tanong ni Jesus sa kanyang mga alagad. Ano yung tanong ni Jesus? Sino ako? Sino ako para sa mga tao? Yung salitang sino ako, malaalan niyo yung isang kanta, sino ako? Pero ito yung narinig natin sa ebanghelyo na tanong ni Jesus. At buti niya lang, nagtanong siya. Siyempre, alam na alam niya kung ano yung itatanong niya. Hindi naman siya nagkakamali. Nagtanong siya, sino ako sa mga tao? Eto na. Ano pong sagot? Sabi ng iba, si Juan Bautista kayo. Sabi din na ng iba, si Elias kayo. May nagsasabi pa, isang propeta kayo. Halos wala namang mali doon eh. There is no wrong answer na tungkol sa Diyos. Pero tumbok ba nila? Medyo hindi nila nakuha yung pinakapunto tungkol kay Jesus. Unang punto, brothers and sisters, kung tayo ang tanungin ni Jesus sa tanong na yan, sino ako para sa inyo? Kasi, kailangan naman talaga, marami sa atin, kung hindi man lahat, kailangan nating ayusin ang ating tingin sa Diyos. Liwanagin natin kung sino siya para sa atin. Baka mamaya, parang payong lang eh. Kung may ulan, di may payong. Kung walang ulan, walang payong. Gamit lang eh. Hindi natin napapansin yun. Kung kailan lang natin kailangan at gusto, saka na lang tayo. O mas gusto pa natin yung ibang bagay dyan eh. Ibig sabihin, nandyan lang eh. Wala pa sa loob eh. Baka mamaya, yung iba, ang tingin sa Diyos, parang 7-Eleven, pagpasok mo, kung anong gusto mo, kunin mo na, uuwi ka na. Utilitarian. Sinasabi po yan sa mga theology books. Maraming mga ganong ugali. Lalapit ka sa Kanya, kung makuha mo, ayos, kung hindi, magtampo. Parang grocery store. Ay, wala dito yan. Ay, sus, ano bang klase ito? Ay, di kung ano-ano na naman. Sino ako para sa inyo? Masasagot po ba natin yan, Panginoon? Ganito ang pagtuturing ko sa iyo. Ang ugnayan ko sa iyo ay ganyan. Juan Bautista, Elias, lumalayo. Isang propeta. Ang tanong ni Jesus, yun pa yung unang punto sa ating ebanghelyo, mga kapatid, na sana pag nilay-nilayan natin yan araw-araw at masagot natin. Ang pangalawang punto, siyempre kung may tanong, may tugon. Tugon. O kaya sagot. Pero mas gusto ko yung salitang tugon kasi yung sagot sa isang tanong, sandali lang yun eh. Sagot. Pwede mo hindi intindihin yun eh. Kasi kadalasan, pag tinatanong tayo, pag may sagot, parang hindi mo pa iniintindi yung sagot. Basta masagot lang. Wala na. Pero yung tugon, sa tingin ko mas malalim yun eh. Kasi yung tugon, tugoon. Matagal-tagal yun. Mas malalim-lalim yun yung tugon. Pero si Pedro, ano ang kanya? Parang tugon, pero parang sagot. Dahil tumama naman si Pedro, ikaw ang Kristo. Ikaw ang Kristo.
Tayo mga katekista, kailangan po natin ito. O, ito yung ipamahagi natin. Baka mamaya ang ating tugon, Juan Bautista, Elias, propeta, lumang tipan po yun. Kristo, actual, present, real presence. Ikaw si Kristo. Bakit kaya tumama sa sagot si Pedro? Dahil po, ang tanong ni Jesus para sa kanya ay tamang-tama. Tamang tanong, tamang sagot. Pero mamaya, sumagot nga si Pedro, ano namang nangyari habang nagpapahayag ang ating Panginoon kung ano po mangyayari sa Kanya sa bandang huli sa Jerusalem, na isa sa ilalim siya ng lahat ng kahirapan hanggang mamatay siya sa krus sa pagmamalasakit niya sa kanyang mga alagad. Ito si Pedro, never mangyari yan sa'yo. So yung sagot ni Pedro, hindi tugon kasi parang hindi siya sustainable. Yung sagot ni Pedro, parang tapos na kaagad. Hindi niya masyadong pinag-iisipan ang konsekwensya sa sinabi niya, ikaw ang Kristo. Pag sinabing Kristo sa banal na Biblia, ang Kristo, siya ang anointed. Siya ang piniling tagapagligtas. Hindi para sa mundo, kundi para sa kaharian sa langit. Nabanggit ni Pedro yun, Kristo. Pero may kakulangan sa kanyang pang-uunawa. Mga kapatid, ganun eh. Huwag nating siguraduhin yung ating pang-uunawa kasi si Pedro nandyan na yan eh. Pero may kahinaan eh. Kulang sa power. Kulang sa force. Kaya yung ating sagot, mga kapatid, kailangan din nating babalik-balikan. Baka mamaya, iba na naman ngayon, iba na naman bukas, iba noon. Samantalang isang tamang tugon, yan. So ang pangatlong punto mula sa ating ebanghelyo ngayon ay yung magandang paalaala ng ating Panginoon sa lahat. Kung gusto mong sumunod sa akin, wala nang ibang formula. Wala ka na ibang hahanapin. Kargahin mo ang iyong krus. Lagi nating narinig sa ebanghelyo yan. Ano ba ang krus para sa atin ngayon, sa ating buhay? Ano ang krus? Sino ang krus? Mayroong isang pamilya, ang tatay nila ay krus. Nanay din naman ay krus. Pati mga anak, 7 anak, lahat sila naging krus. Kasi ang apelyido ng tatay, krus, kaya lahat sila ay krus. Pero ang tanong, sa totoo lang mga kapatid, sa buhay mo ngayon, sa buhay ko ngayon, sa buhay nating lahat, ano ang pwede nating makitang dapat kargahin natin ng krus? Baka mamaya yung ating mga tanong sa buhay, baka mga krus yan Tanong tayo ng tanong, hindi tayo marunong magtanong, kaya naging krus yan. Kahit ilang tanong mayroon ka, pag hindi tama yung tanong mo, huwag ka nang mangarap na may sagot yan. Kasi sa umpisa pa lang yung tanong mo mali Mali. Ang example ko po lagi yan, kapatid. Anong kapital ng Manila? Tanong din yun.
tatanong ka anong kapital ng Manila? Kahit puntahan mo lahat ng mga library sa Manila o kung saan ka man, walang sagot po yan sa tanong na yan. Kasi sa umpisa pa lang, mali. Kailangan i-formulate mo ng maayos. Halimbawa, pag sinabi mong, anong kapital ng Pilipinas? Naku, kung hindi mo masagot yan, babalik ka sa Almario Elementary School. O kung gusto mo, kasi, yung tanong na yan, may sagot talaga. May sagot yan. Dahil tamang tanong. Sabi nga anong tawag sa anak ng Espanyol at Pilipina? Tanong din yan. Espanyol at Pilipina. Kung lalaki, mistiso. Huwag niyo akong tingnan, ha? Pero kung babae, mistisa. So may sagot kasi ang tanong tama Sagutin mo ito, Brother Chody. Sagutin mo ito. Anong tawag ng anak ng Ilocano at Bicolano? Kahit biakin mo yung utak mo dyan. Wala pong sagot yan. Anong anak ng Ilocano at Bicolano? Paano mga anak yan? Puro lalaki yan. So, kailangan yung tanong ayusin natin. Baka yun ang cross natin Nabubugbog na yung isip natin sa kakatanong. Hindi man lang natin masumpungan ang sagot. Kasi may pangalawa, na-cross natin yung mga sagot natin. Sabi ko nga hindi sapat yung sagot, kundi dapat ay tugon. Tugoon. Minsan yung ating mga cross ay yung ating mga duda. Galing natin magduda. Lahat pinagdududahan natin. Punong-puno yung ating kaban ng duda. Magaling tayong mag-isip makatao, pero subukan mo mag-isip na maka-Diyos, then you will believe. Hindi sapat na mag-isip bilang tao. Mamaya, ang ating cross, yung ating mga gawa. Kasi puro tayo pananampalataya, sabi ni Santiago. Hindi sapat ang pananampalataya. Kailangan mayroong mabubuting gawa. Mga kapatid, sa araw, sa linggo ng mga katekista, tanggapin natin ang mabuting balita ng ating Panginoon tungkol sa kanyang tanong, sino ako para sa inyo? At kung anong tugon ninyo yan sa tanong na yan, sana makayanan yung ipamahagi sa ating mga kapatid. Lalong-lalo na yung inyong mga apo. Huwag lang sumayaw. Huwag lang mga rate. Huwag lang kung ano-ano. Turuan yung mag-isip na makadiyos. Hindi lang makatao. Amen po. Magsitayo na po ang lahat. Pahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya naman ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat, nagkatawang tao siya na lang ng Espiritu Santo, ipinanganak ng Santa Maria ang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga imao, nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen.
lumapit tayo sa ating mapagpalang Ama na turuan tayong tumalima sa Kanyang salita upang lubusan nating matanggap at makilala ang Kanyang anak na si Jesus. Taos puso tayong manalangin. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa Santo Papa, mga obispo, kaparian, at mga nag-alay ng kanilang buhay para sa Diyos. Patuloy nawa nilang ipahayag si Jesus bilang Mesiyas sa pamamagitan ng kanilang tapat na pamumuhay. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga namumuno sa pamalaan, matupad nawa nila ang kanilang pangakong maglingkod sa bayan ng totoo at tapat. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa lahat ng mga magulang, mga guro at mga katekista, patuloy nawa nilang mahalin ang kanilang misyon bilang mga gabay sa kabataan at tagapagpatutuo sa Ebanghelyo ni Kristo sa makabagong panahon. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga nagdurusa hatid ng pandemya, maging matatag nawa tayo sa ating pananampalataya at makahanap ng pag-asa sa mga taong patuloy na nagmamalasakit. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga yumao, makarating nawa sila sa langit kung saan matatagpuan ang liwanag at kapayapaang walang hanggan. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Sa ilang sandali ng katahimikan, itaas natin sa Diyos ang ating personal na kahilingan. Gayon din ang mga taong lubos na nangangailangan ng ating panalangin. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Samahan din natin sa kanilang pasasalamat lahat ng mga nagdiriwang ng kanilang kaarawan, birthday celebrants, lalong-lalo ng ating kaibigan na si Shirley Josue. Naway basbasan ng Panginoon ang kanilang isip at puso upang punuin pa ng totoong pag-ibig sa Kanya at sa kapwa. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Ama, patuloy ka nawang maghari sa aming puso't diwa upang sa pamagitan ng aming pamumuhay, madama ka namin sa pamagitan ng isa't isa, lalo na ang mga kapatid naming nangangailangan ng sa gayon makilalang lubos ng mundo sa Jesucristong anak mo at aming Panginoon. Amen. Magsitayo na po ang lahat.
Manalangin kayo mga kapatid upang paghain natin ay kalugdan ng Diyos, Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, maawain mong dinggin ang aming mga pithaya at paunlakan mo ang paghahaing aming inihanda upang ang mga handog ng bawat isang nagbigay para sambahin ang banal mong ngalan ay magkamit ng karagdagan mong kasiyahan. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming magkapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw aming pasalamatan. Ang iyong mga supling na nagtaksil ay nagbabalik ngayon sa iyong pagiliw. Bunga ng malasakit ng anak mong masunurin at ng Espiritong bigay upang lahat ay kupkupin. Kaming mga tinubos ng anak mong mahal ay niloob mong magtipon at magkapisan upang magsalo sa masagalang hapag ng buhay. Kaisa ng anak mo at ng Espiritu Santo, ang iyong sambayan ay nagpupuri sa iyo. Nagkakapisan ngayon ang bumubuo sa katawan ni Kristo. Nagkakatipon ngayon ang pinananahanan ng iyong Espiritu. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan. Kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 ang iyong Diyos. Napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw mukha ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng Espiritu, gawin banal makaloob na ito para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanya mga alagad at sinabi, tanggapin yung lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Ganyan din naman, nung matapos ang hapunan, nawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis, kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin yung lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo. Nang bago tula hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Pagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami natutuhos mong tunay. Poong Jesus, naming mahal.
nais mo kami kalat. Oo, Jesus, naming mahal, ngayon at magpakailanman. Ang mga ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tinaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis kaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo simbang laganap sa mong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig kay San ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Arsobispo ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid namin na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw, lalong-lalo na si Nicolasa. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at dapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa na mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ang aming patrona, Birhen ng Kapayapaan at mabuting paglalakbay sa San Jose, mga apostol, San Ezekiel, San Agustin at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpuri sa karangal mo sa pamagitan ng anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos sa mga makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Ating dasalin ang panalangin na ibinigay ng Panginoon sa atin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala. Papatawad kami sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Iniling namin kami diya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw, iligtas sa kasatili sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ni kilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Yesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoon Yesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang niiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tungayan mo aming panampalataya, huwag aming pagkakasala, pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkaisayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng ating Panginoong Hesus ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan mula kay Kristo. Kordero ng Diyos, na nag-alis ng mga kasalanan,
nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka, Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan. Ipagkaloob mo sa amin ang Mga kapatid, narito si Jesu Kristo, ang Kordero ng Diyos, ang tinapay na nagkakaloob ng totoong buhay, kabanalan at kaligtasan. Mapalad tayong lahat na niyayahan sa kanyang huling hapunan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo, Amen. Panginoon, sa puso ko'y ituro mo. Tulong ng puso mo. Panginoon, sa puso ko'y ituro mo. Tulong ng puso mo. Pusong dalisay, likhain mo sa'kin. Sandiwang matatag, sa puso ko'y ihain. Sa piling mo, sa tuwing ako'y ilapit. Iwa mong banal, wag mong ipagkain. Panginoon, sa puso ko'y ituro mo. Tulong ng puso mo. Magsitayo na po ang lahat. manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang aming kalooban, naway pagharian ng aming tinanggap na pakikinabang upang wag ang diwa namin ang umiral, kundi ang bunga ng pagdiriwang ang laging mamamayani sa amin sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa ating lahat po, sana uuwi tayo punong-puno ng kabanalan at kaligtasan
mula sa ating pagdiriwang. Patuloy nating panalangin ang mga katekista sa buong simbahan at sumama po tayo sa ating panawagan sa parokya. Maging katekista tayong lahat. May nagtatanong sa akin, Father, pwede ba akong maging katekista? Sabi ko, wag mo na akong tanungin yan. Mula pa noong bininyagan ka, ikaw ay katekista na. Wala namang kailangang ituro pa kung ano-ano, kundi ang buhay maka-Diyos. Di bali na kung dagdagan natin kaalaman na makatao sa pagdating sa huli. Ang tanong ng ating Panginoon malamang ilan ang iyong inakay patungo sa aking kaharian? Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Give thanks, give thanks, give thanks. Mahabagin at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng maraming buhay. Tunghayan mo kami ng may pagmamahal at ipagadya kami ng iyong mapaghilom na kamay mula sa takot sa karamdaman at kamatayan. Itaguyod mo kami sa pag-asa at patatagin sa pananampalataya. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Nagpapasalamat kami sa mga bakunang naisulong sa patnubay ng iyong mga kamay. Pagpalain mo ang aming mga pagsisikap na mawakasan ng mga bakuna ang pandemya sa aming bayan. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malaki pa ng husay at malasakit. Pagkalooban mo sila ng kalusugan sa isip at katawan, katatagan sa kanilang paninindigang maglingkod at ipagsanggalang sa karamdaman. Itinataas namin ang mga nagdurusa, makamtan nawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Sa pagdamay at malasakit namin sa bawat isa, malampasan nawa namin ang krisis na ito.
at lumago sa kabanalan at pagbabalik loob sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming makahilingan sa aming pangangailangan at ipagaliya mo kami sa lahat ng kasamaan. Maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Mahal na Birhen, mapagpagaling sa may sakit, ipanalangin mo kami. San Jose, ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, ipanalangin mo kami. San Roque, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami.